Good day po sir, Danny Tupas. Naririto po ako upang ilahad ang aking natutunan sa inyong tatlong subject na CLIM 02, LEA 02, and CDI. Ang akin pong binigyang tuong pansin sa CLIM 02 ay ang Schools in Criminology. Ito ay ang mga schools ng Classical School, Neoclassical, and Positivist School. Ang Classical School, ito ang paaralan na naglalayon sa mga usaping pag-iisip sa kriminolohiya. Dito sa school na are ay may inilunsad na isang doktrina ng free will ni Cesare Beccaria at ang doktrina ng Hinduism ni Jeremy Bentham. Ang gustong iparating ng doktrina ng free will ni Cesare Beccaria ay ang isang individual ay mayroong kakayahan at kakayahang pumili ng tama sa mali. Nasa kanila na yung desisyon kung pipiliin ng isang individual ang balikong daan o maling landas ng buhay. Pero may karampatan silang kaparusahan sa batas kapag nag-commit sila ng hindi kanais-nais sa ating society. Ang nais naman iparating naman ng Hinduism ni Jeremy Bentham ay ang pamamaraang pagtimbang o pagkalkula ng parusa sa benepisyo o gantimpala ng paggawa ng krimen. Sumatotal, ang gustong iparating ng classical school ay kinakailangang ilunsad ang mga nararapat na punishment sa lipunan para bigyang katarungan at hustisya ang mga taong inargabyado ng isang krimen. Next is Neoclassical School. Dito sa paaralang Neoclassical ay may teorya o pananaw silang inilagak na hindi dapat ituring na mga kriminal ang mga bata at baliw dahil wala silang free will. Maaaring malaking mabawas sa paggamit ng free will gaya ng umiiral na pagkabaliw tulad ng kleptomania. Last pong school ay ang Positivist School. Ang Positivist School, ito ay isang paaralang pinamumunuan ni Cesare Lombroso, Enrico Pirri, and Rafael Garopalo. Sa paaralang Positivist, halip na parusang ipataw sa isang individual na nakakomit ng crimes, treatment at rehabilitation ang panukalang inilapat ng Positivist. Layunin ng paaralang Positivist na pag-aralan ang mga actions, habits, and behaviors ng isang individual at nilalapatan na rin nila ng paggagamot. Next po ay dadako naman po ako sa LEA subject ng aking mga natutunan. Ang buong pinagtuunan ko ditong pansin ay ang globalization at theories of policing. Dadako muna tayo sa globalization. Ang globalization ay may dalang positive and negative effects sa ating society. Sa pamamagitan ng globalization, maraming aspeto o ugnayan sa lipunan o maging sa bansa ang magsisitaas. Isa na sa nangunguna na dito ang economy status ng bansa at mga pag-growing ng cultures and traditions. Pero sa kabilang banda ay sharing pagtaas at pag-evolve ng mga crimes sa ating society dahil sa pamamagitan din ng mga modern technologies na siyang ginagawang isang opportunity to take the crimes in our society. Kumbaga, ang umiiral na crimes sa lipunan ay kakambal or normal na sa isang bansa. Next is, dadako naman po tayo sa theories of policing. Yang merong dalawang theories sa pagpupulisya ay ang continental at ang home rule. Ang continental ito ay patungkol sa pagsiservants ng higher authorities tulad sa mga bansang Spain, France, and Italy. Habang ang home rule policing naman ay isinasagawa ng police service na nagbibigay servants sa mga mamamayan o sa community, gaya ng ating bansang Pilipinas na may umiiral na batas, iisang uniform police ang sinusunod, concepts and principles. Bigyang tuong pansin ko din sa LEA subject ang usaping uri ng policing system na nagkakaroon ng dalawa na nagangalang centralized and decentralized policing system of law of enforcement. Ang centralized policing system ng law of enforcement ay isang armadong puwersa ng organisasyon ng pulisya na nagpapatakbo sa bansa. Mayroon silang awtoridad na ipinapatupad ang naangkop na kapayapaan at kaayusan sa mga bansang nakatakda sa sentralisadong policing. Sila lamang ang nagsasagawa ng mapayapang pangasiwa ng kapayapaan kasama ng ating matataas na members sa utos ng government. Isang grupo or organisasyon
na nagbibigay ng kaayusan at kapayapaan sa pagpapatupad ng mga batas na kinakatawan ng mga uniforme ng ating pambansang pulisya, na ating kinikilala bilang isang nagbibigay ng kapayapaan at mga methods ng pagpapatupad ng batas, lalo na sa ating bansang Pilipinas, na bilong sa Centralized Policing System of Law Enforcement. Ang mga bansang nagpapatibay ng sistema ay ang mga bansang Israel, Chile, France, Austria, and sa ating bansang Pilipinas. Ang pambansang pulisya ng ating bansang Pilipinas ay may dedikadong tanggapan at kinabibilangan ng maraming sangay na rehiyon, lalawigan, at maging sa mga lokal sa buong bansa. Next is Decentralized Policing System ng Law of Enforcement. Ito ay maraming uri ng iba't ibang types ng police organization. Maraming opisyal ng pulisya na nagpapatupad ng peace at kaayusan sa ating mga nasasakupan. Dahil ang mga bansa sa Estados Unidos ay lubos na may umiiral sa kanila ng isang decentralized policing system. Ang mga bansang India at Pakistan ay mayroon ding mga umiiral na decentralized policing system of law enforcement. Ang mga bansa ng Germany at UK na nagpapatupad din ng law of enforcement ng isang decentralized policing system sa mga bansang iyon din. Sa mga bansang kasama sa decentralized policing system ay may isang malawak na sistema na nagsasagawa ng serbisyo sa kanilang mga nasasakupan. Maraming hanay ng mga patakaran at tuntunin ang ipinapatupad alinsunod sa batas sa tulong ng maraming pulis ng iba't ibang uri. Ang bawat isa ay nagpapatupad ng kapayapaan sa iba't ibang aspeto at lugar ng kanilang larangan. Ngunit kahit na maraming uri ng pulis sa decentralized policing system of law of enforcement ay may iisang diwa at puso ang bawat isa para sa nag-iisang hangarin na ipatupad ang magandang daloy ng peace at kaayusan ng isang bansa. Next pong subject ay CDI. Ang binigyan kong tuong pansin dito ay ang criminal investigation. Ang criminal investigation ay isang pamamaraan ng mga law enforcement to knowing the all facts sa naganap na isang krimen in one place. Ito ay may pinapapalooban ng mga searching, interviews, interrogation, collection, at pangangalaga ng mga evidence. Ang una po dito ay searching. Ito po yung tinatawag na paghahanap. Ito ay isang procedure na paunang ginagawa muna ng mga police or authorities bago ang ilang mga pamamaraan to conduct a searching, para ang mga konektado sa krimen ay may ugnay ng mga investigators sa mga makokolekt nilang information and evidences sa naturang pinangyarihan ng krimen. Next is interview o tinatawag na panayam. Ito ay isang methods na casual ngunit sistematikong pakikipag-usap sa mga taong may involved na makakatulong sa isang pulidong criminal investigation na isinasagawa ng mga police officers or mga investigators. Sa pagsasagawa ng interview, ito ay may kinapapalooban na dalawa o higit pang mga tao para sa ganooy maabot yung layuning makagather ng information na may kakulang kaugnayan sa isang krimen na gagawan ng investigation. Next po ay interrogation or yung pong tinatawag na pagtatanong. Ito ay isang procedure for all-knowing purposes. Dahil sa interrogation, may big possibility na doon matutuklasan ang mga iba pang hidden information na maaaring gamitin din nila sa pagsasagawa ng interrogation ay yung mga WH questions and H questions na nakapaloob sa cardinal investigation in questions. Next is collection. Ito ay isang proseso sa pagko-collect ng mga datos or information o mga physical things na lubos na makakatulong sa pag-aaral ng isang isinasagawang investigation. Last po ay yung preservation o tinatawag na pangangalaga ng mga evidences. Ito ay isang pamamaraan para ang mga datos o evidences na nakalap sa isang investigation ay maayos na ma-shield sa laboratorio nang sa ganoon ay maiwasan ang pagkakahantong ng contamination, lalo na kung sa mga physical things. Ang isa ring binigyang tuong pansin ko sa CDI subject ay ang two methods of arrest. Ang with warrant of arrest and without of warrant of arrest. Doon po muna tayo dadako sa with warrant of arrest. Ang with warrant of arrest
ay isang warrant of arrest. Ito ay isang warrant ng isang opisyal na dinadala sa isang lugar ng isang taong lumabag o nagkasala sa batas. Isang biktima ang nagtungo sa himpilan ng pulisya upang iulat ang nangyari sa kanyang sarili at kung ano ang ginawa ng akusado. Ang aksyon na gagawin ng isang opisyal ay mag-issue ng warrant of arrest laban sa umano'y nagkasala laban sa biktima. Ipapaalam ito o dadalhin ng opisyal sa kinaroroonan ng suspect upang maibigay ang isang opisyal ang apela ng biktima sa pamamagitan ng paggawa ng warrant of arrest sa suspect. Pagkatapos ay isasama sa warrant of arrest ang pagkuha o pagdala ng mga opisyal sa kanilang opisina para magsagawa ng pagpupulong ng pulis, suspect at biktima. Kung mapapatunayang nagkasala talaga sa batas ang biktima, ang suspect, agad siyang bibigyan ng kaukulang parusa ng mga alagad ng batas at ng batas para sa siya ay makulong sa kulungan, kung saan babayaran niya ang kanyang krimen sa taong inargabyado o nakagawa ng masasamang gawain ng naturang biktima niya. Ang with warrant of arrest ay isang direct process dahil dumadaan muna ito sa mga report ng victims sa police station na kung saan gagawa ng hakbang ang opisyal para mag-issue ng warrant of arrest sa isang suspect para mailabas agad ang kanilang warrant of arrest sa suspect. Next pong methods ay yung without warrant of arrest. Ang without warrant of arrest, ito ay isang direct process na pamamaraan na agad na hinuhuli at tinutugis ng mga pulis kapag nakita sila ng hindi nararapat sa kanilang mga aksyon sa ating lipunan. Ito ay isang act of the scene, cap in the act or cap after crime commission. Pwedeng magsagawa ng pag-arrest ang isang police officer kahit walang warrant of arrest sa pamamagitan ng kita sa akto mismo na may gagawin o hindi kanais-nais ang isang individual sa gusto nilang biktimahin. And that's all. Thank you.